Disclaimer babala, ang kwentong ito ay naglalaman ng mga temang may kinalaman sa kababalaghan, karahasan, at espiritual na paniniwala ng mga Pilipino. Bagamat katang-isip, ang ilang bahagi ay hango sa totoong paniniwala at alamat. Walang hayagang sexual na nilalaman, ngunit ang emosyonal at takot na aspeto ay maaaring hindi angkop sa masyadong bata. Ang panonood o pakikinig ay hinihikayat sa gabay ng nakatatanda. Mainit ang hapon nang dumating ang isang lalaking sakay ng itim na motorsiklo. Sa pagdaan nito sa mabatong daan ng Baryo Luntian, unti-unting nagsara ang mga bintana at pinto ng mga bahay. Ang matandang si Aling Rosing, na laging nasa harap ng tindahan, ay biglang natigilan sa paghahabi. Tila ba may kakaiba siyang naramdaman, isang aura ng panganib, isang malamig na hangin na sumabay sa pagdating ng estranghero. Ang kanyang pangalan ay Elias, isang binatang mersenaryo, bihasa sa armas, at may mga peklat sa katawan na parang kwento ng maraming digmaan. Hindi siya palakibo. Walang masyadong imik. Pero kung tumingin siya, tila kaya niyang basagin ang katahimikan ng paligid. Nakatira siya pansamantala sa isang lumang bahay sa dulo ng baryo, ang dati tahanan ng isang misteryosong ermitanyo na matagal nang nawala. Sabi ng mga bata, naririnig pa raw minsan ang boses nito tuwing 2:00 ng madaling araw. Pero si Elias, walang takot. Ang gusto lang niya katahimikan. Ngunit sa unang gabi pa lang niya sa baryo, nagsimula na ang mga kababalaghan. Sa gabi ng una niyang pagtulog, habang iniinspeksyon niya ang loob ng bahay, napansin niyang may mga marka sa dingding, hugis kuko, parang hinukay. May matandang orasyon sa sulok ng kwarto, nakasulat sa lumang baybayin. Sa kusina, may isang garapon ng tuyong dugo na nakaselyo. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog, may narinig siyang iyak mula sa kakahuyan. Isang tinig ng babae, umaalingaw-ngaw. Dahan-dahan siyang bumangon, kinuha ang kanyang baril at lumabas. Walang buwan, walang ilaw. Tanging liwanag ng kanyang flashlight ang gabay niya. Pagdating sa may bangin, wala siyang nakita, ngunit may kakaibang amoy sa paligid, malansang dugo at nabubulok na laman. Pagbalik niya, mas lalong dumami ang tanong. Kinabukasan, dumaan siya sa tindahan para bumili ng kape. Pinag-uusapan ng mga tao ang batang nawawala, si John, 7 taong gulang, huling nakitang naglalaro sa may puno ng santol. Ayon sa mga matatanda, kinuha na naman daw ng gabi. Walang gustong magsalita ng direkta kay Elias. Pero si Lola Dulce, ang matandang albularya, biglang lumapit at bumulong, may dala kang dilim, iho, pero baka ikaw rin ang sagot sa panalangin ng baryo. May lihim ang baryong ito. At lalong may lihim si Elias. Hindi basta ordinaryong dayo si Elias. Sa kanyang bulsa, laging may dalang kwintas na may ukit na anting-anting. Sa kanyang likod, may isang malaking tatoo ng mata na nakadilat, bantay ng mga tagapagligtas, sabi sa lumang orden ng mga bantay dugo. Si Elias ay bahagi ng isang lihim na samahang tagapagtanggol laban sa mga nilalang ng dilim, at isang misyon ang nagtulak sa kanya sa baryong ito. May umuusbong na kilusan ng mga aswang, at ito'y pinamumugaran sa Luntian. Hindi na bago sa mga taga-baryo Luntian ang mga bulong sa gabi. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, ang mga bulong ay naging iyak. At ang mga iyak naging sigaw. Isa-isang nawawala ang mga tao, bata, matanda, kahit buntis. At sa bawat pagkawala, lagi itong nagaganap sa pagitan ng 2:00 hanggang 3:00 ng madaling araw, oras na tinatawag ng mga albularyo bilang oras ng kadiliman. Naging mabilis ang usapan sa baryo, ngunit mabagal ang pagkilos. Takot ang lahat. Walang gustong magsalita ng diretsyo. Ayaw nilang matawag ng pangalan ang mga salarin. Dahil sabi nila, kapag tinawag mo sila, mapapansin ka. At kapag napansin ka, hindi ka nasisikatan ng araw. Si Elias ay hindi naniniwala sa takot sa loob ng 2 linggo, na nahimik si Elias. Pero pinagmamasdan niya ang bawat kilos ng mga tao. Lalo na ang kapitan ng baryo, si Kapitan Nestor. Isang dating sundalo, matigas ang tindig, ngunit tila may tinatago. Kapag may pagkawala, agad itong pinapatahimik. Kapag may gustong magsalita, agad itong pinapalipat ng lugar o binibigyan ng kiayuda upang manahimik. Minsan, habang naglalakad si Elias sa gilid ng simbahan, narinig niyang nag-uusap ang 2 babae, kailangan nang gawin ang ritual. Baka pati tayo, kunin na. Paano kung ayaw niya? Hindi siya katulad ng iba, may laban siya, mas lalo tayong mapapahamak. Ang dugo niya, yun ang kinakatakutan nila.
Paghahanap sa gabi dahil wala siyang tiwala sa mga otoridad, nagsimulang gumawa ng sarili niyang imbestigasyon si Elias. Gabi-gabi, umiikot siya sa paligid ng baryo, lalo na sa may kagubatan at ilog, mga lugar na sinasabing pinamumugaran ng masasamang espiritu. Isang gabi, may narinig siyang ungol mula sa isang palayan. Tahimik siyang sumilip, bitbit ang kanyang kutsilyo. Nakita niya ang isang nilalang, nakayuko, humihigop ng dugo sa katawan ng isang kambing. Mabuhok ito, matulis ang tenga, at may matang parang apoy. Pero nang maramdaman siyang papalapit, mabilis itong tumakbo, hindi tumakbo sa kakahuyan, kundi papasok sa loob ng baryo mismo. Mga tanda ng katotohanan kinabukasan, kinausap niya si Lola Dulce, ang albularyo. Doon niya ibinukas ang kanyang nakita. Tahimik si Lola Dulce, tapos tumingin sa langit. Ang sinumpang dugo ay muling dumadaloy. Elias, dumating ka hindi dahil aksidente. Tinawag ka ng baryong ito. Ipinakita ni Lola Dulce ang lumang aklat ng anting-anting at orasyon. Ipinunto niya ang isang pahina kung saan may guhit ng isang kalasag na may mata sa gitna. Ikaw ang tagapagmana ng mga bantay dugo, ang mga pinili upang wasakin ang lahi ng kadiliman. At sila, natuntun na ang amoy mo. Kaya bawat gabi sila'y lumalapit. Kapitan Nestor at ang lihim ng simbahan, dahil sa pagdududa kay Kapitan Nestor, sinundan ni Elias ito isang gabi. Nakita niya itong pumasok sa likod ng lumang simbahan, may dalang kandila at isang maliit na itim na kahon. Sa likod ng altar, may pintuang kahoy na puno ng simbolo, isang lihim na lagusan. Sa loob nito, may mga upuan. May mga taong nakatakip ang mukha. At sa gitna nila, may altar, hindi para kay Kristo, kundi para sa isang nilalang na may 4 na mata at pakpak ng paniki. Doon niya narinig ang panalangin, Inang Itim, iligtas mo kami. Narito ang aming handog. Isang batang nakatali sa sako ang inilabas. Pagtakas ng saksi nang maramdaman ni Elias ang panganib sa bata, pumasok siya sa ilalim ng lagusan at pinatay ang ilaw gamit ang kanyang kutsilyo. Ginamit niya ang dilim upang takpan ang kilos niya. Dahan-dahan niyang iniligtas ang bata at tumakbo palabas sa may palayan. May humabol sa kanya, isang nilalang na tila kalahating tao, kalahating uwak. Mabilis, matalas ang kuko, at may itim na dila na parang ahas. Pinagbabaril ito ni Elias, at sa huli natamaan sa ulo. Nang ito'y bumagsak, dahan-dahan itong bumalik sa anyong tao, si Mang Lito, ang laging tahimik na karpintero ng baryo. Simula ng paglalantad, dinala ni Elias ang bata sa bahay ni Aling Rosing. Nang gabing iyon, dumami ang mga usap-usapan. May tagapagtanggol na raw ang baryo, sabi ng iba. May dayuhang handang mamatay para sa kanila. Ngunit may kapalit ang paglalantad na ito. Kinabukasan, sunog ang isang kubo sa dulo ng baryo. Sa loob nito, natagpuan ang isang piraso ng papel. Nakasulat doon, isa pa at lahat kayo ay susunod. Gabi. Katahimikan. Hangin na may kasamang amoy ng usok at laman. Sa 2 linggo ng pananatili ni Elias sa Baryo Luntian, dumating ang unang malawakang pag-atake ng mga nilalang na matagal nang pinaniniwalaang alamat lamang. Ngunit ngayong gabi, lalabas ang katotohanan at dugo ang magiging ebidensya nito. Ang gabing may bantay 11:00 ng gabi, habang natutulog ang baryo, gising si Elias sa kanyang maliit na silid. Ang batang kanyang iniligtas ay natutulog sa kabilang kwarto, pinapainom niya ng tubig na may halong dahon ng banaba at orasyon upang huwag mabangungot. Sa kanyang kandungan ay nakapatong ang isang itim na baril, may ukit ng lumang salita, patayin ang hindi makatao. Ito ang pamana ng kanyang yumaong ama, isang dating kasapi ng bantay dugo. Tumayo siya, tumingin sa bintana. May gumagalaw sa palayan. Mabagal. Paikot. Hindi ito tao. Ang tunay na simula, biglang tumahol ang aso ng kapitbahay. Sunod-sunod. Sunod-sunod. At bigla na lamang itong tumigil, tahimik. Walang tunog. Parang pinutol ang hininga nito. Ilang segundo ang lumipas, sumigaw ang isang babae, tulong. Tulong. Kinuha Lima Rates. Agad na tumakbo si Elias, dala ang baril at kutsilyo. Pagdating sa bahay ni Aling Maritz, wasak ang pintuan. May bakas ng kuko sa kahoy, malalalim, tila hindi galing sa tao. Sa loob, walang tao. Walang katawan. Tanging dugo sa sahig. At sa kisam, isang salita ang nakaukit, sinimulan niya.
Paghahanap sa kadiliman agad na kumalat si Elias at ang dalawang kabataang lalaki na sinanay niya sa loob ng ilang araw, si Ramil, dating sundalong nasibak sa serbisyo, at si Gani, anak ng albularyong si Lola Dulce. Gamit ang ilaw ng lampara at baril, sinuyod nila ang kagubatan sa silangan ng baryo. Sa isang bahagi ng gubat, natagpuan nila ang isang pugad, ginawa sa buto at mga punit na damit. Sa gitna nito, may kabaong nayari sa kahoy ng balete. At sa loob nito si Aling Maritz, buhay pa, ngunit may takip ang bibig at may marka ng kagat sa kanyang balikat. Bago pa nila siya mahatak palabas, lumitaw ang nilalang. Unang harapan isang aswang na hindi tulad ng ordinaryong kwento. Ito ay matangkad, kulay abong itim ang balat, may pakpak na parang sa paniki at mata na may apoy. Nakausli ang mga ngipin at ang dila ay mahaba't dilaw. Mabilis ito, hindi inaasahang mapanganib. Tinutok ni Elias ang baril, sunod-sunod ang putok. Tumama ito sa balikat at dibdib ng nilalang, ngunit hindi ito natumba. Naglaho ito sa isang iglap, sabay lumitaw sa likod ni Gani. Isang iglap lang at kinagat ang braso ni Gani, pinunit ito hanggang buto. Napasigaw si Gani. Tinapik ni Elias ang isang granada at inihagis ito sa may ugat ng puno. Boom! Pumutok ang lupa. Tumalsik ang nilalang. Duguan. Ngunit hindi pa rin patay. Panibagong anyong tao ng umaga, habang naglalakad sila pabalik sa baryo, may nakita silang lalaki, hubad, sugatan, halos hindi makakilos. Hinuli siya ni Elias at ginapos. Pagdating sa harap ng mga taga-baryo, tinanong siya ni Elias, "Sino ka?" Ngunit ang lalaki ay ngumiti at bumulong, "Kilala mo na ako ang takot mong iniiwasan." Doon siya kinilala ng isa sa mga matanda, si Mang Ernesto. "Yan si Kaloy Karpintero dati rito. Akala namin matagal nang patay." Si Kaloy. Matagal nang nawala. At ngayon ay nagbalik bilang nilalang. Pagkakahati ng baryo sa halip na maniwala ang lahat kay Elias, hati ang opinyon ng baryo. Ang ilan natatakot at gustong lumikas. Ang iba naman galit kay Elias. Sabi nila, noong dumating siya, doon nagsimula ang mga pag-atake. Ang ilan gustong itaboy siya palabas. Pero pinigilan sila ni Kapitan Nestor. Hayaan natin siyang gumawa ng dapat niyang gawin. Dahil kung hindi tayo ang susunod. Pero may tanong si Elias sa sarili, bakit hindi siya agad inatake ng mga nilalang? Bakit sa kabila ng paghahabol nila, parang sinusubukan lang siya? Muling pakikipagtagpo kay Maya habang nasa ilog si Elias para linisin ang mga sugat ni Gani, may lumapit sa kanya. Isang babae, maputi ang balat, mahaba ang buhok, may hawak na basket ng mga halamang gamot. Si Maya. Tahimik si Elias, ngunit nagsalita si Maya, "Hindi mo sila kayang patayin kung hindi mo kilala ang pinanggalingan nila." Doon inilahad ni Maya ang isang bahagi ng kasaysayan ng baryo. Noong panahon ng Kastila, may isang dalagang sinumpa ng mga prele. Pinalo siya, sinunog at iniwan sa kabubatan. Hindi siya namatay, naging ina siya ng lahing hindi mamamatay sa bala o apoy. Ang kanyang mga anak ngayon ay bumabalik. At isa sa kanila ay malapit sa iyo. Cliffhanger ending ng Kabanata 3, sa huling gabi ng kabanatang ito, habang tahimik ang buong baryo, isang itim na anino ang dumaan sa ibabaw ng simbahan. Wala itong mukha. Wala itong anyo. Tanging isang mapulang mata lang sa gitna ng anino ang tumingin pababa. At may narinig si Elias sa kanyang isip, "Ikaw ang dahilan ng lahat, anak ng dalawang mundo." Kinabukasan, matapos ang gabi ng pag-atake, tila nagbago ang ihip ng hangin sa baryo. Hindi na ito ang dating baryo luntian na may katahimikan sa umaga't pagkakaisa sa gabi. Ngayon, bawat tao'y may dalang takot. Kahit ang mga puno sa paligid ay tila may matang nakatingin. Ngunit ang pinakamatinding tanong ay nagsisimula ng umusbong, sino si Elias talaga? At anong koneksyon niya sa mga nilalang? Simula ng pagdududa, habang nagpapagaling si Gani sa sugat mula sa kagat ng nilalang, napansin ni Ramil ang kakaibang bagay, hindi nagbago ang kulay ng balat sa paligid ng sugat ni Gani. Ayon kay Lola Dulce, kung ang sugat ay mula sa isang tunay na aswang, dapat ay naglalangis na ang balat at nagkakaroon ng lagnat ang katawan. Pero si Gani parang nabigyan pa ng lakas. Lalong tumatalas ang paningin niya. Nakakarinig siya ng mga yabag kahit malayo. "Lola, anong ibig sabihin nito?" tanong ni Ramil. "Ang ibig sabihin niyan," sagot ni Lola Dulce, "may halong dugo sa kanya. Dugo ng lahing hindi tao." Pagbubunyag ni Maya isang gabi, muling nagpakita si Maya kay Elias.
Dinala siya nito sa isang tagong kuweba sa likod ng talon, isang lihim na lugar ng mga albularyo at tagabantay. Doon, sa ilalim ng lupa, may nakaukit sa bato, mga mukha ng nilalang at tao na magkahalong anyo. Isa roon, kahawig ni Elias. Ikaw ang anak ng isang bantay at isang isinumpang nilalang. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elias. Ang ina mo hindi siya ordinaryo. Hindi siya tao. Tahimik si Elias. Doon nagsimulang gumalaw ang kanyang alaala, mga gabing hindi siya makatulog, mga panaginip na tila totoo. At ang pinakamalinaw, ang gabing namatay ang kanyang ina dahil sa apoy, ngunit walang katawan ang natagpuan. Ang dugo mong nananalaytay ay parehong tagapagtanggol at tagapagdusa, sabi ni Maya. Kung ganon isa rin akong. Hindi. Ikaw ang gitna. Ikaw ang pwedeng pumili. Panata ng dugo. Dinala ni Maya si Elias sa isang ritual, ang panata ng dugo. Isa itong sinaunang kasunduan kung saan kailangang piliin ng isang gitnang nilalang kung saan siya papanig, sa liwanag o sa dilim. Dito ay kailangang saksakin ni Elias ang sarili gamit ang kutsilyong yari sa itim na ginto. Kapag ang dugo'y bumula at nagningning, siya ay sa liwanag. Kapag ito'y naging abo at humalo sa usok, siya ay sa dilim. Tumulo ang dugo. Naging pula, ngunit may guhit ng itim. Tumitig si Maya. Hindi pa sapat. May kulang pa sayo. May dapat ka pang matuklasan. Ang lihim ng kapitan. Samantala, si Kapitan Nestor ay lumalalim ang duda kay Elias. Nagpapatawag siya ng lihim na pulong kasama ang ilan sa mga matatandang lalaki sa baryo, mga dating miyembro ng Bantay Kaluluwa, isang samahang lihim na nilikha upang supilin ang lahing hindi tao. Kailangan nating pigilan si Elias. Hindi siya ang solusyon. Siya ang simula ng salot. Ipinag-utos ni Kapitan na subaybayan si Elias. Ngunit sa halip na mamatyagan lang siya, may isa sa kanyang tauhan, si Mang Berong, na sinubukang patayin si Elias sa tulong ng isang lumang sumpang anting-anting. Gamit ang lason sa tubig at orasyon, pinakain siya sa bata ni Elias. Ngunit hindi bata ang nalason, kundi si Mang Berong mismo. At nang mamatay ito, lumitaw ang kanyang anyong tunay, kalahating kalabaw, kalahating tao. Isang tikbalang na nakapasok sa pangkaraniwang anyo. Ang itinatagong katotohanan ng baryo mula kay Lola Dulce at kay Maya, natuklasan ni Elias ang mas masaklap na katotohanan, ang baryo Luntian ay isang dating kanlungan ng mga nilalang. Noong panahon ng digmaan, tinanggap ng mga ninuno ng baryo ang mga nilalang na tumakas sa mga pag-uusig, mga aswang, tikbalang, kapre, at manananggal, kapalit ng proteksyon. Ngunit kalaunay pinagtaksilan sila ng ilang nilalang, pinatay ang ilan sa mga taga-baryo. Dahil dito, nagsimula ang gyera at winasak ang kasunduan. Ngayon, muling binubuhay ng ilan ang lumang alyansa. Ang tanong, nasaang panig si Elias? Cliffhanger ending ng Kabanata 4. Habang nakatayo si Elias sa ibabaw ng bundok sa dulo ng baryo, bitbit ang kanyang baril at ang lumang kutsilyo, may narinig siyang boses sa hangin. Anak ako ito. Lumingon siya. At mula sa lilim ng kawayan, lumitaw ang isang babae. Mahaba ang buhok, puti ang damit, maputla ang mukha. Elias anak ko, ang ina niyang akala niya'y patay na. Buhay. At hindi na tao. Tahimik ang gabi, ngunit sa puso ni Elias ay may sigawan ng libong tanong. Ang babaeng nasa harap niya, maputla, payapa ang mukha, ngunit may kakaibang ningning sa mata, ay walang iba kundi ang ina niyang matagal na niyang ipinagluluksa. Akala niya'y nasunog ito noong siya'y bata pa. Ngunit ngayong gabi, hindi abo kundi buhay ang bumungad sa kanya. Ang muling pagkikita, ina ikaw ba talaga yan? Ako ito, anak. Hindi ako namatay, isinilang akong muli sa anyo nila. Sila? Sino sila? Lumapit ang kanyang ina, si Amara. Ang balat nito'y malamig, ngunit hindi bulok. Ang boses nito'y mahina, ngunit malinaw. Sa ilalim ng buwan, inilahad niya ang katotohanan. Noong bata pa si Elias, nasunog ang kanilang bahay dahil sa isang pag-atake mula sa mga manghuhuli ng nilalang. Si Amara, na noon ay tinatago ang kanyang tunay na anyo, ay nagpakita ng lakas upang iligtas ang anak, ngunit kapalit nito, siya'y nasaktan at napilitang lisanin si Elias. Isinumpa nila ako, Elias. Sinabi nilang kapag bumalik ako sa mundo ng tao, kamatayan ang kabayaran. At anong nangyari sa iyo ngayon? Ako ang reyna ng isang lahing itinakwil at ikaw ang tagapagmana. Ang lahi ng itim na dugo inilantad ni Amara ang lahing pinagmulan niya, ang mga tagalilim,
Isang sinaunang pangkat ng nilalang na hindi lubusang masama, ngunit isinumpa ng mga albularyo dahil sa kanilang kakayahang manirahan sa pagitan ng dilim at liwanag. Ang dugo ng mga tagalilim ay hindi karaniwang dugo. Ito ay may kakayahang gamutin ang malubhang sugat, makita ang nilalang sa kanilang tunay na anyo, at manipulahin ang takot ng tao. Ngunit may kapalit ang unti-unting pagkalimot sa sariling pagkatao. Elias, hindi mo man gustuhin na nananalaytay ang dugo naming sayo. At hindi mo ito matatakasan. Dalawang panig, isang katawan nagpumiglas si Elias. Hindi niya matanggap na kalahati ng kanyang pagkatao ay galing sa mga nilalang na siyang sinusumpa ng lipunan. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang totoo, ang kanyang panaginip, ang kakayahan niyang makaramdam ng panganib bago ito mangyari, at ang hindi niya pagiging tuluyang tao. Sa gabing iyon, nagising si Elias sa gitna ng isang panaginip, siya ay lumilipad. Hindi tulad ng pakpak ng ibon, kundi pakpak ng nilalang. At sa lupa, libu-libong tao ang nakatingala sa kanya, ang ilan, lumuluhod, ang iba'y may hawak na sibat. Ikaw ang tulay, anak. Ang tulay sa pagkakaisa o tulay sa pagkawasak, bulong ni Amara. Banta mula sa ilalim samantala, habang si Elias ay nabubulabog sa katotohanan ng kanyang pinagmulan, sa kabilang dako ng baryo ay may nilalang na gumagalaw sa ilalim ng lupa. Ito ay si Bakunawa, ang matandang aswang na pinaniniwalaang nilamon na ng lupa. Siya ay isang dating mandirigmang tagalilim na tumalikod sa kasunduan. Mula sa kanyang lihim na silungan sa ilalim ng punong balete, pinagmamasdan niya ang mga pangyayari. Inutusan niya ang kanyang mga alagad, mga aninong walang mukha, upang saktan ang sinumang tatangkang pigilin ang pagbabalik ng lahi nila. Dumating na ang panahon ng paghihiganti. At ang batang itinatangi nila ay sa akin maglilingkod. Pagsubok sa katapatan sa baryo, lalong humahati ang pananampalataya ng mga tao. Ilan sa kanila, nang makita si Elias kasama ang isang babaeng hindi nila kilala, si Amara, ay inakusahang nagbubukas ng pinto para sa mga nilalang. Hinuli siya ni Kapitan Nestor, dinala sa harap ng buong baryo, at ipinahiya. Ikaw ang salot dito, Elias. Umalis ka bago pa masunog ang buong lugar. Ngunit bago pa siya paalisin, dumating si Gani, bitbit ang baril, nakasuot ng damit ng bantay. Kung aalis siya, aalis din ako. Dahil kung hindi dahil sa kanya, patay na ako. Panibagong alyansa ang mga kabataan ng baryo, na minsan nang tinulungan ni Elias, ay unti-unting lumapit sa kanya. Kabilang narito si Ramil, Gani, at si Digna, ang anak ng punong barangay ng Karatig Baryo na may lihim na kakayahan, isang dalagitang may mata ng gubat, nakakakita ng kaluluwa ng halaman at hayop. Itinatag nila ang bagong bantay, isang samahang handang lumaban hindi lamang sa dilim, kundi sa maling paniniwala at takot. Hindi natin kailangang maging tao upang maging tagapagtanggol. Hindi natin kailangang takasan ang anino upang magdala ng liwanag, sabi ni Elias. Cliffhanger ending ng Kabanata 5, habang binubuo ni Elias ang grupo ng bagong bantay, isang mensahe ang natanggap ni Maya mula sa kagubatan, isang sinaunang ukit sa dahon ng puno ng kamagong. 3 salita lang, bumalik si Bakunawa. Sabay ihip ng malakas na hangin at mula sa lupa, may umuusbong na hugis, isang higanteng katawan, balot ng kaliskis, may bunganga ng ahas at pakpak ng paniki. Ang langit ay tila dumidilim sa gitna ng maliwanag na araw. Isang aninong kasinghaba ng kalye ang gumapang mula sa silangan, at sa bawat yapak nito, umuuga ang lupa, napupunit ang katahimikan. Bumalik si Bakunawa. Hindi na ito alamat. Hindi na ito kwento ng matatanda. Isa na itong nabubuhay na bangungot na dumarating para bawiin ang mundong minsan na nitong sinubukang sakupin. Ang unang pag-atake hating gabi sa baryo nang unang umatake ang mga tauhan ni Bakunawa. Wala silang mata, balat na parang tuyong sanga, at mga kukot pangil na lumalalim sa laman. Tahimik silang dumating, walang tunog, parang usok na lumilitaw sa sulok ng mga bahay. Unang sinalakay ang pamilya ni Mang Luis. Nang sumigaw ang kanyang anak, nawala ang boses nito, hinigop ng anino. Ang bangkay ni Mang Luis ay natagpuan kinabukasan, nakadapa, at ang puso ay wala na sa loob. Nagsimula ang sindak. Walang makapagsalita. Walang makakilos. At sa gitna ng takot, tanging isang pangalan ang binabanggit ng mga matatanda, Bakunawa bumalik na. Si Elias bilang pinuno, dahil sa patuloy na pagdududa ng ilang matatanda sa baryo, nagpasya si Elias na ilayo ang mga kabataan. Itinayo niya ang kampo ng bagong bantay sa mataas na bahagi ng kabundukan, malapit sa lawa ng aninong tubig, isang sagradong lugar kung saan hindi makapasok ang masasamang nilalang.
Kasama niya si Nagani, Ramil, Digna at Maya. Nandun din ang kanyang ina, si Amara, na ngayon ay unti-unti nang tinatanggap ng ilan dahil sa kanyang kakayahang pagalingin ang sugat ng kagat ng nilalang. Sa unang pagkakataon, si Elias ay naging ganap na pinuno. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi sapat ang damdamin. Kailangan niya ng disiplina, plano at pagpipigil. Pakikipag-ugnayan sa matatandang nilalang napilitan si Elias na makipag-ugnayan sa isang pangkat ng matatandang nilalang sa gubat, mga diwata ng alapaap, sinaunang nilalang na hindi sakop ni Bakunawa. Sila ang tagapagtago ng bato ng aninag, isang bagay na kayang ipakita ang tunay na anyo ng sinuman sa ilalim ng liwanag. Bilang kapalit ng tulong, kailangan ni Elias na sumailalim sa pagsubok, harapin ang sariling takot. Sa loob ng guwang ng puno ng punong yakal, nakita ni Elias ang sarili niya bilang halimaw, mata na mapula, balat na parang uling, at kamay na may kuko ng aswang. Ito ang posibleng mangyari sa iyo kung papayag kang lamunin ng galit. Ngunit hindi siya umurong. Tinanggap niya ang posibilidad ng kanyang dilim. At sa pagtanggap na iyon, naliwanagan ang kanyang isip. Ang panibagong laban isang gabi, may naramdaman si Digna sa mga ugat ng lupa. May parating. Hindi lang isa, marami. Handa na ang mga tauhan, tanong ni Elias. Pero hindi ito magiging madali. Sa ilalim ng dilim, sinalakay ng mga anino ni Bakunawa ang mismong kampo. Ngunit ngayon, hindi na sila tahimik. Sigaw ng sigaw, tila ginugulo ang isip ng mga tao. Sumuko na kayo. Ibigay niyo sa amin ang gitna, si Elias. Ngunit handa na ang bagong bantay. May baril si Gani, may mga bitag si Ramil, at si Maya ay gumagamit ng sinaunang anting-anting para itaboy ang masamang espiritu. Nagkaroon ng matinding labanan. Tumalsik ang mga katawan. Umiiyak ang mga nilalang habang naglalaban ang itim at liwanag. Ngunit sa gitna ng gulo, isang nilalang ang umangat mula sa likod ng mga alagad ni Bakunawa, si Bakunawa mismo. Ang katawan ng halimaw, hindi na ito ang halimaw sa alamat. Si Bakunawa ngayon ay isang anyong tao na may balat ng ahas, mata ng baga, at buhok na parang ulap na itim. Bawat yapak niya ay may kasamang sigaw ng kaluluwa. Elias! Anak ng pagtataksil. Ako ang tunay mong hari. Nagharap sila sa gitna ng nasusunog na kabubatan. Hindi ako alipin ng lahi mo, sagot ni Elias. Hindi mo kayang takasan ang dugo mo. Nararamdaman ko na nagsisimula ka ng gutumin. Hindi mo ba naririnig ang tibok ng puso nila? Lasa mo na ba ang takot nila? Nanginginig si Elias. Ngunit sa halip na sumunod, sinaksak niya ang kanyang palad at isinaboy ang sarili niyang dugo sa lupa. Ang dugong ito ay para sa lahat, hindi para sa sarili ko lang. Sa pagsaboy niya ng dugo, lumiwanag ang bato sa kanyang dibdib, isang senyales ng ganap na pagpili. Pagbagsak ng halimaw sa tulong ng bato ng aninag, ipinakita ni Elias sa mga tao ng baryo at mga nilalang ang tunay na anyo ni Bakunawa, isang dating tao na nilamon ng kasakiman, hindi ng sumpa. Habang nakalantad ang tunay na anyo ng halimaw, pinagsama-sama ng bagong bantay ang kanilang lakas. Si Gani ang bumaril sa mata, si Maya ang nagsindi ng sagradong apoy, at si Amara, ina ni Elias, ang huling tumaga sa kanyang lieg gamit ang ginintuang itak. Ito ang pagtatapos mo, Bakunawa. Hindi sa kamay ng tao, kundi sa puso ng lahing pinagkaisa. Sa huling hininga ng halimaw, sumigaw ito, hindi ito ang huli cliffhanger ending ng Kabanata 6 habang nakaupo si Elias sa tabi ng lawa, duguan ngunit buhay, isang matandang lalaki ang lumapit. Ito'y bulag, may daladalang tungkod na yari sa buto. Nagpakilala ka sa mundo. Ngunit handa ka na ba sa paghuhukom ng mas matandang kapangyarihan? Ang tunay na pinagmulan mo ay mas malalim pa sa lahing tagalilim. Sabay labas ng simbolong sinulat sa lumang papel, ang marka ng mga tagapagsimula ng lahi ng kadiliman. Tahimik ang gabi, ngunit sa puso ni Elias ay tila may libong dagundong. Ang matandang lalaking bulag na lumapit sa kanya ay hindi isang ordinaryong tao, bagkus siya ay isang tagapagbantay ng simula, isang nilalang na nakasaksi sa pagsilang ng lahat ng mga lahi sa dilim. Matagal na kitang inaabangan, Elias, anya habang itinataas ang papel na may sinaunang sulat. Ako si Apo Banug, huling nakatanda ng unang dugong nilalang. Ang lahi mo hindi nagsimula sa tagalilim. Mas matanda pa. Ang batis ng itim sa pagsunod ni Elias sa matanda, nakarating sila sa isang lihim na kuweba sa likod ng ilog ng aninong tubig.
Sa loob ay may gumuguhong pader na may ukit ng kasaysayan, hindi ng tao, kundi ng mga sinaunang nilalang bago pa isinilang ang unang albularyo, bago pa natutong magsindi ng apoy ang mga tao. Dito isinilang ang unang anyo ng itim. Hindi bilang kasamaan, kundi bilang balanse. Ang itim ay hindi upang sirain, kundi upang itama ang labis na liwanag. Ipinakita ni Apo Banog kay Elias ang bato ng kadim, isang batong sinasabi pinagmulan ng unang dugo ng nilalang. Sa paglapit ni Elias, nagliwanag ang bato, itim na liwanag, kumikislap sa loob, parang kalmadong bagyo. Isa kang alagad ng simula, Elias. Isa ka sa mga piniling anak ng sinaunang dugo. At darating ang panahon, ikaw ang magiging susi upang tuluyang muling mabuo ang tinatawag naming hugis ng kadiliman. Ang alamat ng unang nilalang ayon sa kwento ni Apo Banog, noon pa mang panahon ng unang gabi, isang nilalang na walang pangalan ang bumangon mula sa sinapupunan ng lupa. Siya'y hindi tao, hindi hayop, at hindi halimaw, isang anyo ng dalisay na itim, tinawag ng mga diwata bilang Anag-ag. Si Anag-ag ay nilalang na tagapagtimbang. Kapag may labis na liwanag na lumalason sa lupa, siya'y nagpapakita upang ibalik ang anino. Ngunit nilabanan siya ng mga unang taong may kapangyarihan, inilibing sa ilalim ng mundo, at isinumpa ang kanyang mga anak. Ngunit kahit ang pinakaitim ay may anak na isinilang na may puso ng liwanag. At ikaw yon, Elias, pahayag ng matanda. Pagpili o pagtanggi? Binalaan ni Apo Banog si Elias, kung tatanggapin niya ang kapangyarihan ng sinaunang dugo, maaaring mawala ang bahagi niyang tao. Ang emosyon niya, alaala, at damdamin ay maaaring kainin ng sagradong kadiliman. Ngunit kung kanyang tatanggihan ito, ang puwersa ng bagong umuusbong na nilalang mula sa ilalim ng bundok, ang mga tinatawag na alingawngaw ng uhaw, ay tuluyang lilipol sa lahat ng nabubuhay. May dalawang pinto, ang isa, magiging hari ka ng lahat ng nilalang sa anino. Ang isa, mamamatay ka bilang tao, pero buo ang kaluluwa. Alin ang tama? Walang tama, anak. Sa kadiliman, lahat ng liwanag ay may anino. Ang paghahanda ng bagong hukbo samantala, sa taas ng bundok, si Gani at Maya ay naghahanda ng panibagong alyansa. Dumating na rin ang mga albularyo mula sa karatig barangay, pati ang mga nilalang na minsan ng kinatakutan, ang mga tikbalang ng silangang gubat, ang mga pugot ng hilagang sapa, at ang lalaking asong hindi natutulog, si Kalmo. Sila ay nanumpang sumunod kay Elias. Kung siya nga ang anak ng simula, siya rin ang magiging anak ng wakas. At siya lang ang maaaring magsara ng ikot. Ang mensahe ng gubat habang ginugulo ng impormasyon si Elias, dumating si Digna, hingal, duguan ang kanang braso. May gumising sa ilalim ng lawa. Hindi si Bakunawa mas malalim pa. Elias, mukhang hindi siya nag-iisa. May bagong katauhan na gumigising sa iba't ibang bahagi ng bayan. Bigla nilang narinig ang tunog ng mga kampana na hindi pinapalo ng tao. Isa lamang ang ibig sabihin nito, nagsimula na ang pagbukas ng pinto ng sigwa, isang pintong hindi dapat nabubuksan kundi tuwing may bagong henerasyong itim na ipapanganak. Pagpanig ni Elias sa anino nagdesisyon si Elias. Hindi niya pipiliin ang paglayo. Hindi rin niya pipiliin ang pagiging hari. Sa harap ni Apo Banog, tinanggap niya ang kapangyarihan ng unang dugo, ngunit hindi upang maghari kundi upang baguhin ang anyo ng kadiliman. Ipinasa sa kanya ang aninong itak, isang sandatang lumilitaw lamang kapag tanggap na ng tagapagdala ang lahat ng dilim sa puso. Nang kanyang hawakan ito, pumutok ang langit. Umulan ng itim na hamog. At sa kanyang balat, lumitaw ang unang ukit ng sinaunang nilalang, ang marka ng kalagitnaan. Cliffhanger ending ng Kabanata 7 sa huling bahagi ng gabi, bumagsak ang isang nilalang mula sa langit, hindi tao, hindi aswang, kundi isang nilalang na parang alabok na may laman, may mata ngunit walang boses. Tumayo ito at tumingin kay Elias. Sa likod nito may dumating pang isa. At isa pa. Hanggang sa ang buong langit ay puno ng bumabagsak na nilalang, mga sinaunang alagad ng kadiliman. Nabuksan na ang ikalawang pader, bulong ni Apo Banog. Ang susunod mong kalaban, Elias, ay hindi halimaw. Isa siyang Diyos. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang hangin ay mabigat, parang may nakasabit sa paligid na hindi mo makita, mga mata ng matagal nang natutulog. Sa pinakailalim ng langit, ang liwanag ng buwan ay nabahiran ng pulang ulap. Isa lang ang ibig sabihin, pagsilang ng Diyos ng anino. Ang pagdating ng Diyos ng kadiliman habang dumarami ang nilalang na nahuhulog mula sa langit, unti-unti ring lumilitaw ang isang higanteng anino mula sa gilid ng bundok, isang anyong di matanaw ng buo.
Isang mata lamang ang una nilang nakita, kasing laki ng kubo, umiilaw sa asul at itim. Ito na ang Diyos ng kadiliman na tinatawag sa mga sinaunang kasulatan bilang lunok, ang nilalang na unang bumalot sa mundo ng gabi bago pa isinilang ang araw. Siya ang huling bantay. Hindi mo siya matatalo, Elias, sabi ni Apo Banog habang nanginginig ang tinig. Hindi ako narito para manalo. Narito ako para pumigil, sagot ni Elias, hawak ang aninong itak, ngayon ay may 3 marka, tanda ng kumpletong pagsanib ng katauhan niya bilang tao, aswang, at alagad ng simula. Ang pagtatapos ng alyansa sa huling pagkakataon, tinipo ni Elias ang kanyang hukbo, si Gani, sugatan ngunit handang mamatay. Si Maya, may dalang apoy mula sa diwatang apoy. Si Digna, ang tagapagsalita ng lupa. Si Amara, ang inang sinumpa, ngayon ay isang bagong babaylan. At ang mga nilalang ng gabi, mga dating kaaway, ngayoy kakampi, tikbalang, pugot, sigbin, duwende. Tumindig silang lahat sa paanan ng bundok kalilim, kung saan nakatitig na si Lunok, di pa kumikilos, ngunit ramdam na ang kanyang paghinga, nakakabutas ng ulirat. Ang labanan ng dalawang kalikasan sinimulan ni Elias ang pagsalakay gamit ang liwanag ng anino, isang kapangyarihang nabubuo sa puso ng taong tumanggap sa kadiliman ng walang takot. Ngunit ang bawat atake niya ay sinusundan ng salin ng alaala, tila pinipilit ni Lunok na ipakita sa kanya ang pinagmulan ng lahat ng kasamaan. Nakita ni Elias ang digmaan ng mga unang nilalang. Ang pagtataksil ng mga tao. Ang pagsunog sa mga diwata. Ang pagtatago ng katotohanan sa ilalim ng relihiyon at kasaysayan. Bawat hakbang niya ay tila pasan niya ang kasalanan ng mundo. Ikaw din ay kasangkot sa kasaysayan ng pagkasira, Elias. Walang sinuman ang walang dungis, bulong ni Lunok, sa isip lamang naririnig. Ngunit tinanggap iyon ni Elias. Ako ay bahagi ng dilim. Pero ang dilim ay hindi kasalanan kung hindi mo ito ginagamit upang saktan. Sakripisyo sa ilalim ng pula sa gitna ng digmaan, tinamaan si Gani. Tinangay ng alingawmaw si Maya. At si Amara, pinilit pigilan ang paglusob ng mga aninong halimaw gamit ang huling lakas ng kanyang hininga. Bago siya tuluyang bumagsak, sumigaw siya, Elias, huwag mong hayaang mawala sa iyo ang sarili mo. Sa panahong iyon, muntik nang lamunin ng kadiliman si Elias. Ngunit isang imahe ang bumalik sa kanyang alaala, ang batang siya, nakangiti habang pinapanood ng kanyang ama ang mga bituin, ang simpleng hangad ng isang binatang hindi humihiling ng kapangyarihan kundi katahimikan. Ang huling susi, alaala na alala niya, ang anino ay hindi kaaway, ito ay kasama sa pagbuo ng kabuuan. Ginamit niya ang liwanag ng paggunita, isang huling teknik ng kanyang itak, isang pagsabog ng alaalang totoo at malinis, pag-ibig, sakripisyo, katapatan, at kapayapaan. Ang mga anino ay natigil. Ang mga halimaw ay nagdalawang isip. Si Lunok ay unang beses na nagtanong, ano itong nararamdaman ko? Pag-alaala, Lunok, sagot ni Elias. Ito ang bagay na hindi mo pwedeng lamunin, ang alaala ng pag-asa. Pagputol sa ikot sa huling sandali, itinaga ni Elias ang aninong itak sa puso ng bundok. Umalinggaw ang tunog ng sangkatauhan. Ang kalangitan ay nabiyak. Si Lunok ay sumigaw, hindi sa sakit, kundi sa pagkawala. Isa itong pagpunit ng ikot ng gabi. Isang pagputol ng paulit-ulit na kapangyarihang nagpapalakas sa kadiliman ng mundo. At sa wakas, katahimikan. Ang mundo pagkatapos ng kadiliman makaraan ang ilang araw, unti-unting bumalik ang liwanag. Ang baryo ay durog, ngunit hindi patay. Sa gitna ng guho, tumayo si Elias, ngayon ay may markang puti at itim sa kanyang dibdib. Hindi siya bumalik bilang bayani. Bumalik siya bilang bantay ng balanse. Ang mga natitirang nilalang ng gabi ay pinayagang mamuhay kasama ng mga tao, hindi bilang alagad ng takot, kundi bilang paalala na ang anino ay parte ng liwanag. Wakas ng kwento, ngunit simula ng bago habang nakaupo si Elias sa burol, isang batang lalaki ang lumapit sa kanya. Hawak nito ang lumang papel na galing kay Apo Banog. Sino po kayo, kuya? Ako? Isa lang akong taong dating takot sa sarili niyang anino. Pero ikaw ang pumatay sa Diyos ng dilim, di ba? Hindi. Siya ang sumuko sa alaala. At sa malayo, sa dulo ng kagubatan, may gumalaw muli sa lupa. Hindi dahil may panganib, kundi dahil may panibagong simula. 4.